Hello po sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Bago ko po simulan ng aking kwento, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako po si Emily, na sa ngayon ay 42 taong gulang na. Nakatira ako ngayon sa Saudi kasama ang 2 kong anak na lalaki at hiwalay ako sa aking asawa ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang hindi ko malilimutang karanasan. Ito ay nangyari noong ako'y dalaga pa. Nagtatrabaho pa ako noon bilang cashier sa isang mall. Isang tagpong hanggang ngayon ay nagpapatayo pa rin ng aking balahibo. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Sa pagtatrabaho kong iyon, doon ko nakilala si Justin. Gwapo, maputi, at mas matagal na sa trabaho bilang merchandiser. Madali kaming nagkakilala at sa loob lamang ng ilang buwan ng kanyang panliligaw, naging kami na. Maraming nalilink kay Justin dahil nga sa gwapo siya. Pero hindi ko yun pinansin. Hanggang isang araw, habang break time namin ay magkasabay kaming kumakain sa pantry. Bigla itong nagyaya sa akin. Grabe, ang init ngayon oh. Oo nga February pero ramdam mo na yung init. Kaya nga parang ang sarap mag-swimming. Tara! Pero may mga bukas bang resort ngayon? Oo naman, bakit? Nagsasara pa ang mga beach? Ewan ko sa'yo, parang ang dami mong alam Wala lang. Sa Valentine's kaya tayo mag-swimming. Swimming? Sigurado ka? Sino-sino naman tayo? Tayong 2 lang. May alam akong magandang lugar sa Quezon. Tayong 2 lang? Mukhang may bala ka. Ano ka ba? Wala lang to. Ngayon pa lang naman tayo magde-date sa ibang lugar diba? Oo siya, sige na nga. Hindi na ako nagpakipot pa, Miss Terry. Pumayag ako sa kanyang imbitasyon dahil gusto ko rin namang makagala kaming 2 na walang ibang kasama. Pinagtugma namin ang aming rest day sa petsa ng Valentine's. Walang kaalam-alam ang aming mga katrabaho sa plano namin. Kaya pagkatapos ng shift namin noong hapon ng February 13, dumiretso kami sa bus terminal sa Cubao papunta sa Quezon. Excited ako noon, Miss Terry, dahil iyon lang ang unang pagkakataong aalis ako ng kasama ang aking nobyo. Pagkasakay namin sa bus, halos gabi na rin. Sa kalagitnaan ng biyahe, parehas kaming nakatulog sa pagod. Nagising ako bandang 7:00 ng gabi. Hindi ko na alam kung nasaan na kami. Habang masaya kong pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng bintana, biglang tumunog ang cellphone ni Justin. Patuloy ito sa pagtunog pero hindi niya to naririnig dahil mahimbing pa rin siyang natutulog. Naisip kong baka mahalaga ang mensahe kaya ako na ang nagbasa. Noong mga panahong yon, keypad phones pa ang uso kaya hindi mahirap i-access ang inbox. Ngunit nang makita ko kung sino ang nag-text, bigla na lang akong napaluha. Niloloko ako ng demonyong lalaking to. At ang mas masakit pa, sa katrabaho rin namin. Sa sobrang inis ko, gusto ko siyang sampalin at itulak mula sa kanyang upuan.
pero pinilit kong manatiling kalmado. Kaya naman nang huminto ang bus para sa stopover, ginising ko siya nang hindi nagpapahalata sa nalaman ko. Justin, saglit lang ah. Mag-CR muna ako. Oh, stopover na ba? Oo, tulog na tulog ka kanina pa. Makikiraan muna ako. Naiihi na ako eh. Gusto mo samahan kita? Huwag na. Baka may umupo pa sa upuan natin. Sige, pero bilisan mo ha. Oo, saglit lang. Mystery. Gustong gusto ko na siyang kumprontahin. Pero hindi naman ako palengkera na aawayin ang nobyo ko sa isang pampublikong lugar. Kahit papano, may kahihiyan pa rin naman ako kahit nasa ganoong sitwasyon. Pagkababa ko ng bus, agad akong tumingin sa kabilang bus na nakastop over. Umaasang makakasakay ako at tuluyang iiwan si Justin. Ayoko na siyang makasama pa, Mystery. Pero sa kasamaang palad, hindi na nagpapasakay ang ibang bus na nakahinto. Habang nagtatawag na ang konduktor sa bus namin, hindi na ako bumalik. Sa halip, naglakad ako palayo sa lugar. Tinutuyo ang luhang hindi ko mapigilan. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Justin. Binaba ko agad ang tawag at imbes na sagutin siya, nag-text na lang ako. Justin, alam ko ng lahat. Hindi na ako sasama sa'yo. Muli siyang tumawag, pero pinatay ko na ang cellphone ko. Habang naglalakad ako ng walang tiyak na direksyon, nakita kong umalis na rin ang bus na kanina lamang ay masaya kong sinasakyan. Wala na akong ibang nadama noon kundi sakit, galit at matinding panghihinayang. Iyak ako ng iyak habang nilalakbay ang hindi ko alam kung saan patungo ang mga paa ko. Hindi nagtagal, may natanaw akong isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Kaunti lang ang mga biyaherong humihinto roon para kumain. Mas marami ang mga tao sa mas malaking kainan sa kabilang banda, kung saan nag-stop over ang bus namin. Dahil sa gutom, pagod at sama ng loob, pumasok ako sa loob upang tingnan kung may makakain ako. Maluwag ang loob ng karinderya, pero hindi aabot sa 10 ang mga kumakain doon. Napansin kong may ilang panandali ang napatingin sa akin nang pumasok ako. Agad akong sinalubong ng isang babaeng tindera. May malapad na ngiti sa labi. Magandang gabi, ganda. Anong gusto mong kainin? Titingnan ko lang po muna kung may magugustuhan ako. Naku, lahat ng ulam namin dito masarap. Siguradong magugustuhan mo. Halika, lapit ka. Hindi ko inaasahan. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko at dinala ako sa harap ng mga nakadisplay na ulam. Pero Mystery, nang makita ko ang mga ito, hindi ko napigilang mapangiwi. Para akong kinilabutan, Mystery. Hindi ako pamilyar sa karamihan ng nakahain. Parang dinuguan lang ang tanging kilala ko sa mga ulam doon. O ano, miss? May nagustuhan ka ba? Isang kanin na lang po. At saka may cup noodles ba kayo? Ang dami-daming ulam? Tapos cup noodles lang? Opo, yun na lang po siguro. O siya, sige, meron naman.
Hanap ka na lang ng pwesto at dadalhin ko sa'yo yung order mo. Umupo ako sa pinakadulong mesa, malapit sa pinto. Ilang saglit lang, inabutan niya ako ng tubig na agad ko namang ininom. Doon na naman ako napaiyak, Mystery, habang naaalala ko ang kataksila ni Justin. Napagtanto kong kailangan ko na ring magbitiw sa trabaho. Hindi ko ata kakayaning makita siya araw-araw. Napansin ko naman na biglang tumahimik ang paligid. May mga kumakain pa rin, pero parang nag-iba yung atmosphere. Sa gilid ng paningin ko, kita ko ang ilang customer sa kabilang mesa na panakaw na nakatingin sa akin. Sa hindi kalayuan, napansin ko ang isang bag na nakapatong sa isang mesa. Inisip kong baka may nakaiwan, kaya tatayo sana ako upang ibigay sa tindera, nang biglang may isang lalaki na tila nagmamadali itong kinuha. Hindi lang yun, tinignan niya pa ako ng masama na parang nahuli ko siyang may ginagawang mali. Dito na ako kinabahan, Mystery. May kung anong hindi tama sa lugar na to. Nang biglang lumamig ang bato ko, saka naman dumating ang tindera, dala ang aking order. Oh, ito na ang kanin at cup noodles mo, miss. Salamat po. Walang anuman. Sige, iwan na kita ha. Habang papalayo siya, naisipan kong magtanong. Ate, may CR ba kayo dito? Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, para bang nag-alinlangan siyang sumagot. Ate, CR lang naman yung tinatanong ko. Oo, meron naman. Saan po banda? Muling nag-atubili ang tindera bago sumagot. Doon, sa dulo. May pinto ron. CR yun. Sige po, salamat. Hindi ko na muna kinain ang pagkain ko at agad na dumiretso sa CR. Kanina pa rin naman kasi ako naiihi, kaya kahit may bumabagabag sa akin, nagmadali ako. Pagdating ko sa dulo ng kainan, napansin kong madilim ang lugar. Wala man lang ilaw sa pasilyo patungo sa CR. Pilit kong nilakasan ang loob ko at tinungo ang pinto. Binuksan ko ito, pero bago pa ako makapasok, parang may natapakan ako. At doon nga, Mystery, halos mawalan ako ng ulirat sa nasaksihan ko. Kitang-kita ko ang isang bagay na duguan. Nakahandusay sa sahig, may malalalim na sugat sa muka at leeg. Bangkay ito ng isang babae. Napasinghap ako at agad tinakpan ang bibig ko. Pilit nilalabanan ang sigaw na gustong kumawala. Nanginginig ang buong katawan ko habang dahan-dahang umaatras palayo. Nagmadali akong lumabas. Pero sa aking pagkagulat, nakita ko ang tindera at ang iba pang kumakain ay abala na sa pagsasara ng kainan. Isa-isa nilang tinatakpan ng kurtina ang mga paninda. Ang mga mesa nililigpit na at ang pintuan nakakadena na. Napalingon sa akin ang isang lalaki mula sa grupo ng kumakain at napakatalim ng tingin niya. Para bang may gusto siyang gawin sa akin. Dahil doon,
napukaw ang atensyon ng iba pa niyang kasama at isa-isa na silang tumingin sa akin. Hanggang sa mapansin kong papalapit na sila at ang iba naglalaway na ang mga bibig. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Bago pa ako makagalaw, isang lalaki ang biglang kumaripas ng takbo papunta sa akin. Napasigaw ako at agad na tumakbo pabalik sa CR. Pagpasok ko, mabilis kong nilock ang pinto pero agad itong yumanig sa lakas ng mga kamao na pilit bumubugbog dito. Tulong! Sigaw ako ng sigaw. Nagbabaka sakali na may makarinig sa akin. Pero isang malamig na tinig ang sumagot mula sa labas. Walang makakarinig sa'yo dito. Nakita mo ba yung babae sa CR? Ganyan-ganyan din ang reaksyon niya. Parang awa niyo na. Hayaan niyo na po akong makaalis. Wala nang pumapasok dito ang nakalabas pa ng buhay. Oo, kaya nga walang humihintong bus dito, hindi ba? Alam na nila ang kwento sa lugar na to. Kaya nga nagtataka kami kung paano ka napadpad dito. Pero wala na kaming pakialam sa rason mo. Ang mahalaga, makakakain na naman kami. Lalong lumakas ang pagkalampag nila sa pinto at nakita ko nang unti-unting bumibitaw ang mga tornilyo sa frame nito. Alam kong hindi na ako magtatagal bago sila makapasok. Inikot ko ang paningin ko sa paligid at napansin ang isang maliit na bintanang may salamin sa itaas. Mabilis kong hinampas yun gamit ang bag ko, dahilan upang mabasag ang salamin. Narinig ko ang biglaang paghinto ng mga aswang sa pagsira nito. At ilang saglit lang, nagsimula silang magtakbuhan palabas. Marahil ay popwesto sa likod para abangan ako. Pero hindi ako tumakas sa bintana, Misteri. Ginamit ko lang yung dahilan para ilihis ang atensyon nila. Nang maramdaman kong walang nagbabantay sa harap ng pintuan, dahan-dahan akong lumabas sa CR at mabilis na sumiksik papunta sa kainan. Pagkarinig ng mga yabag nilang bumalik, wala akong ibang nagawa kundi sumiksik sa ilalim ng mga lamesa kung saan nakalagay ang mga ulam. Narinig kong nagkagulo sila sa paghahanap sa akin. Pinigilan kong huminga ng malalim. Nanlalamig na sa kaba. Nanginginig ang buong katawan ko, Misteri. Hindi ko mapaliwanag. Sobrang kabog ng dibdib ko. Sa isip ko, isa lang ang paulit-ulit kong sinisisi. Si Justin. Kung hindi lang dahil sa kanya, hindi ako mapapadpad sa impyernong ito. Sa ilalim ng mesa, napansin ko ang bag na kinuha ng isang babae kanina. Malamang pagmamay-ari ito ng bangkay sa CR. Pinilit kong huwag gumawa ng ingay habang iniisip kung paano ako makakatakas. Hanggang sa maalala ko si Justin, kaya dinukot ko ang cellphone ko sa bulsa at agad itong binuksan. Pero Misteri, pag-on ko pa lang, tumunog ito dahil sa tawag ni Justin. Napamura ako sa isip ko. Dahil sa lakas ng ring,
Napalingon agad ang mga aswang sa direksyon ko. Isa-isa silang lumapit, palapit ng palapit, habang patuloy sa pagtunog ang cellphone ko. Halos hindi ko na magalaw ang katawan ko sa tindi ng takot. Wala na akong ibang nagawa kundi tumitig sa bag sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang nakutuban ko na may kakaiba rito. Kaya agad ko itong sinunggaban at niyakap. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagsilayuan ng aswang sa akin dahil sa pagkakayakap ko sa bag na nasa lamesa. Nagkatinginan sila, halatang takot na takot. "Bitiwan mo yung bag, hindi mo pag-aari yan." "Bakit? Bakit kayo natatakot dito? Kaya pala hindi nyo magawang itapon, no?" "Bitiwan mo yan, miss. Kung hindi, kakainin ka namin ngayon din." "Sige, subukan yung lumapit." Biglang may tumalon mula sa likuran nila, papunta sa akin. Mabilis kong dinampot ang isang bote mula sa loob ng bag at napansin ang nakasulat sa label, "Holy Water Mystery." Agad ko itong winisik sa aswang na tumalon nang walang pagdadalawang isip. Nagsisigaw ito sa sakit habang nangingisay sa sahig, para bang isang bulating pinataka ng asin. Nagsitakbuhan ang iba pa nang makita ang nangyari. Mauubos din yan, pero hindi ka pa rin makakatakas. Oo nga, may nararamdaman ka na ba? Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Parang umiikot ang buong paligid. "Uminom ka kanina ng tubig na may pampatulog." "Wala na kaming gagawin, kundi hintayin na lang namin na mawalan ka ng malay." Oo nga, saka ka namin isusunod sa babaeng nasa CR. Mystery. Hindi ko na maramdaman ang mga binti at braso ko. Patuloy pa rin sa pagtunog ang cellphone ko. Kaya naisip ko na bago pa tuluyang dumilim ang paningin ko, kailangan kong sagutin ito. Hello, Emily. Kanina pa ako tawag ng tawag. Nag-aalala na ako sa'yo. Tulungan mo ko, Justin. Ha? Anong nangyayari? Nasaan ka ba? Naglakad ako palayo sa pinag-stopoveran ng bus. May isang kainan dito. Mga aswang sila, Justin. Aswang? Seryoso ka ba? Oo, malayo ka na ba? Nahihilo na ako. May pampatulog ang tubig na pinainom nila sa akin. Hello, Emily. Emily! Huwag kang matutulog ha. Hintayin mo ko. Biglang naputol ang tawag. Hindi ko na halos maramdaman ang katawan ko. Sa wakas, umepekto na rin. Ilang minuto na lang, matutulad ka na sa nauna naming biktima. Pumikit na ang mga mata ko hanggang sa bumukas ang pinto. At doon, nakita ko si Justin. May dala siyang kahoy na may sinding apoy. Mabilis niyang iwinasiwas yon sa mga aswang na lumalapit sa kanya. Lumilikha ng daan papunta sa akin. Pagdating niya sa tabi ko, agad niya akong pinasan. Inaabot ko naman sa kanya agad ang bote ng holy water at gamit ang apoy
at tubig na banal. Dahan-dahan kaming nakalabas sa impyernong lugar na yun. Hanggang sa tuluyan na naming maiwan ang karinderyang hindi na dapat pang makita ng kahit na sino. Ang buong akala namin, hahabulin pa kami ng mga aswang hanggang sa kalsada. Pero nang masiguro naming wala nang sumusunod sa amin, doon lang kami nakahinga ng maluwag. Ramdam ko ang pagod at takot na unti-unting bumagsak sa katawan ko hanggang sa tuluyan na akong mawala ng malay misteri. Pagmulat ng mga mata ko, nasa tabing dagat na ako. Ang lugar na matagal ng plano naming puntahan ni Justin. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating doon. Labis akong nagtataka, kaya agad kong tinanong si Justin tungkol sa nangyari. Pero misteri, sa halip na sagutin ako ng maayos, parang iniiwasan niya ang paksa. Tinanong ko siya tungkol sa mga aswang, ngunit sa halip na kumpirmahin ang mga karanasan ko, sinagot niya ako ng isang bagay na lalo lang nagpalito sa akin. Emily, wala namang aswang. Ano bang pinagsasasabi mo? Ayon kay Justin, nakatulog lang naman daw ako sa bus at baka panaginip lang daw ang lahat ng iniisip kong naganap. Pero misteri, sigurado akong totoo ang lahat ng nangyari ng gabing yon. Pero madiin ang sagot ni Justin. Buong biyahe raw akong mahimbing na natutulog. Gusto kong maniwala, gustong-gusto kong isipin na baka nga bangungot lang ang lahat. Pero isang bagay ang nagpabago sa lahat ng duda ko. Sa loob ng bag ko, nandoon pa rin ang bote ng holy water na nakuha ko sa bag ng babaeng biktima. Dito ko napagtanto na may tinatago si Justin. Narealize kong nagsisinungaling siya. Siguro tinatakpan niya ang katotohanan na hindi lang tungkol sa mga aswang, kundi pati na rin sa pambababae niya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Hiniwalayan ko na siya, misteri. Ngunit may isang bagay pang lalong nagpalakas sa hinala ko. Bakit hindi siya sumama pabalik ng Maynila? At higit sa lahat, paano niya nalaman kung saan niya ako matatagpuan nung gabing yun? Isang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko masagot. Matapos ang lahat ng nangyari, nagdesisyon akong mag-resign sa trabaho. Sinubukan kong lumipat-lipat ng trabaho hanggang sa isang araw, inalok ako ng pinsan ko na magtrabaho sa Saudi. Doon ko po nakilala ang lalaking naging ama ng 2 kong anak. Pero hindi rin nagtagal ang relasyon namin. Kalaunan, nalaman kong may pamilya na pala siya sa Pilipinas. Kaya ngayon, mag-isa ko na lang binubuhay ang aking mga anak. Mahirap paniwalaan ang mga bagay na hindi natin nakikita. Para sa iba, kathang isip lang ang lahat ng ito. Pero sa sarili kong karanasan, ako mismo ang magpapatunay. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Kaya ang maipapayo ko sa lahat, nasaan mang sulok ka ng mundo, mag-ingat po tayo. Hanggang dito na lamang po, misteri. Maraming salamat po.
at more power sa programa ninyo.